langgam, masdan ang kanyang gawa. Walang pinuno, ngunit kumikilos ng kusa. Sa panahon ng ani, siya'y nag-iipon para sa bukas. May sapat na baon. Paalala sa atin ang salita ng Diyos. Huwag ipagpaliban ang dapat nating gawin. Habang may panahon, tayo ay maghanda. At sa kaniyang kalooban, manatiling tapat sa Kanya. Gaya ni Jose na ginamit ng Diyos, sa ito'y naglingkod ng buong puso. Nang ipahayag ang darating na tagutong, siya'y naghanda ayon sa kalooban niya. 7 taon ng ani ay kanilang iningatan, upang sa panahon ng gutom ay may makain. Hindi para sa sarili lamang ang pagpapala, kundi upang sa iba'y may maibahagi rin tayo. Maghanda tayo habang may panahon. Makinig tayo sa salita ng Diyos. Sa panahon ng pagpapala, huwag kalimutan, ang bukas ay nasa Kaniyang mga kamay. Mag-ipon tayo, hindi lamang para sa sarili, kundi upang may maibigay sa nangangailangan. Sa bawat biyayang ating tinatanggap, maging pagpapala rin tayo sa iba. Ang tunay na aral ay nasa salita. Ang mga halimbawa'y gabay lamang sa buhay. Kapag tayo'y sumunod at laging handa sa bawat pagsubok, siya'y ating kasama. Kapag dumating ang panahon ng kagipitan, hindi tayo matatakot, hindi uurungan, dahil ang Diyos na ating pinagtitiwalaan ay tapat kailanman. Sa Kanya'y may kasiguruhan. Habang may lakas, tayo'y maglingkod. Habang may panahon, tayo'y gumawa. Habang may biyaya, tayo'y magbahagi. At ang pangalan ng Diyos ay ating itaas. Maghanda tayo habang may panahon. Magingit tayo sa salita ng Diyos. Sa panahon
salita. Paghahanda sa buhay, sa Diyos kami nagtitiwala, ngayon at magpakailanman.